Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay August 15, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Brethren in Christ, let us begin in prayer. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kadakilaan, katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. Salamat sa inyo pong protection dahil patuloy po ninyo kami inaadya, iniiwas at inilalayo sa lahat po ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalusugan, biyaya ng kalakasan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po sa inyong probisyon sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Ang biyaya po ninyo ay sapat sa bawat isa. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay kasama ng kanya-kanya naming sambahayan dahil naniniwala kaming lubos ng iyong mga salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Ito po ay patuloy na tutupad, gaganap at magpapangyari sa lugar po na inyo pong pinagsuguan. Kaya minsan pa naming hinihiling na isugo po ninyo ang iyong mga salita sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, nang sa gayon ay mapagpala ang aming mga buhay. Salamat sa iyong mga salita na patuloy pong nagdudulot ng kalakasang espiritual, matatag na pananampalataya at matibay na pag-asa. Salamat din po sa napakagandang araw at umaga na naman na inyo pong ipinagkalob sa amin. Dahil sa umagang ito, alam po namin na mayroon po kayong panibagong laang biyaya at panibagong lang pagpapala na inilaan sa bawat isa sa amin. That's why, Panginoon, we expect that we will receive all the blessings that you have stored and prepared for us today. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Hebrews 11:1. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. And in Amplified Version, Hebrews 11:1, now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see and the convictions of their reality. Faith perceiving as real fact that is not revealed to the senses. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon, mga kapatid. We all know na ang author po ng Book of Hebrews is unknown or anonymous, and probably according to many scholars ay ito raw po ay si Apostle Paul, ang iba naman po ay si Apostle Barnabas, ang iba naman po ay si Apostle Silas. And what matter here is sino man po ang author, pero again, sabi po ng iba, majority ay si Apostle Paul. At dito ay sinasabi po, mga kapatid, ni Apostle Paul na ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, dahil tayo po ay marami tayong mga bagay na hinihintay sa buhay. Ano man pong aspeto ang ating hinihintay, ay kailangan po natin ng pananampalataya. At ang sabi po dito, ito ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Maganda po ang pagkakalathala pagdating po sa Amplified Version, dahil faith daw is the assurance, the confirmation, the title deed ng mga bagay na ating inaasahan. Ito daw po ay proof ng mga bagay na hindi natin nakikita, kasi ang faith is perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Di ba, mayroon po tayong 5 senses sa nakikita natin, naaamoy natin, nalalasahan natin, naririnig natin, nararamdaman natin. Ang faith daw po ay beyond this, perceiving as real fact what is not revealed sa ating pong mga senses. Kaya nga, ang iba po, ang pagkasabi dito, faith daw is the sixth sense po natin, pang sixth
sixth sense po natin, mga kapatid. Pero dito maliwanag na tayo ay nagkaroon ng pananampalataya dahil sa ating Panginoon. Originally, the faith that we have is not really ours. The faith that we have ay galing po sa ating Panginoon. That's why we are able to believe even the things we hope for and even the things we do not see. That's why our today's message, which entitled The Proof of Things We Do Not See. Tandaan po natin, ang tangi nating proof or pruweba ng mga bagay na hindi natin nakikita ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, it depends upon our faith. Kaya nga, when Jesus Christ ginawa niya po ang kanyang ministeryo dito sa lupa, every time na siya po ay magpapagaling, kanya pong tinatanong ang taong kanyang pagagalingin, if you have faith, if you only believe. At kapag sinabi nilang sila ay sumasampalataya, ang sinasabi ng ating Panginoon, be it unto you according to your faith. At ang sinasabi din po ni Apostle Paul, ang nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin ay in accordance to the measure of our faith. Kaya nga po mga kapatid, ang naglilimita sa atin ay yung antas ng ating pananampalataya. Kaya mahalaga ho ang ating pananampalataya ay patuloy na lumalago, kasi the more our faith is growing, the more, brethren in Christ, ang proof din ay nag-grow. Kaya again, it depends upon our faith. Kaya mahalaga na mayroon po tayong great faith na manggagaling sa ating Panginoon so that we also receive great things from God. Great faith will produce great things from the Lord. And then, of course, little faith will produce little things from the Lord. Kaya, again, as what I said while ago, it depends upon our faith. And I pray na lahat ng mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, ay we have that great faith so that we will receive great things from God. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just hear it from someone who is teaching to us and preaching to us. We have to agree it personally, we have to believe it personally, and we have to claim it personally, and we have to declare it personally so that there will be continuous manifestations sa buhay po ng bawat isa sa atin. So again, our today's grace and promises that we are going to tackle, we will now acronym the word ACTS, ACTS, Brethren in Christ, the proof of faith that we have in the Lord, of the things that we have, we hope from Him to happen, of course, sa buhay ng bawat isa sa atin, or to manifest sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya, again, ang pananampalataya po natin ang siyang ating pruweba sa mga bagay na ating inasahan at maging sa mga bagay na hindi po natin nakikita. First point, faith is the assurance of the things we hope for. Yun po ang sinasabi kanina, mga kapatid, sa Amplified Version, na dahil may pananampalataya tayo, mayroon tayong katiyakan, mayroon tayong kasiguraduhan sa mga bagay na ating inaasahan. Pwede ang ating inaasahan ay spiritual aspect. Pwede ang ating inaasahan ay intellectual aspect. Pwede ang ating inaasahan ay emotional aspect. Pwede ang ating inaasahan ay physical aspect. Pwede ang ating inaasahan ay material aspect. Pwede ang ating inaasahan financial aspect. Ano man pong aspeto ang ating inaasahan mula sa Panginoon, mga kapatid, tayo po ay may kasiguraduhan, mayroon po tayong katiyakan because we have the faith of our Lord Jesus Christ. And second point, faith is the confirmations of the things we hope for. Binanggit po kanina sa Amplified na ang pananampalataya ay konfirmasyon na
hindi lamang katiyakan, kinumpirma na po ng ating pananampalataya na anumang bagay ang ating inaasahan mula sa Diyos ay matutupad, magaganap at mangyayari sa ating buhay. We have that confirmation. Alam nyo po mga kapatid, if we are going to imagine the word confirmation, pag sinasabing confirm, as it is, yes na po ito. Wala pong confirmation na para bang mangyayari ba o hindi. Pag sinabing confirmed ang isang bagay, wala na po yan mga kapatid. Dapat ipag-alala, ikabahala, ikatakot o ipangamba because the things that we have been hoping for sa ating Panginoon has been confirmed by our faith. And then third point, faith is the title deed of the things we hope for. Maganda po ang pagkasabi ng Amplified Version mga kapatid ay dahil ang ginamit niya po ay title deed. Di ba po? Pag sinasabing title deed, ito po mga kapatid ay dokumento or ito po ay testamento patungkol po sa tinatawag natin na legal document, pwedeng deed, title, charter, record, certificate, lease, voucher, so excuse me. So on and so forth. So we have that testament, brethren in Christ, sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya nga di ba po, yung covenant ng Panginoon, ang tawag po ng covenant ng Panginoon ay agreement, testament, at ito nga po ang gamit po dito sa Amplified ay title deed. Kaya salamat sa Diyos because the faith that we have in the Lord Jesus Christ is our title deed. Ibig sabihin kasulatan, dokumento, testamento ng mga bagay na ating inaasahan na magaganap, mangyayari at matutupad sa ating mga buhay. Ibig sabihin ng title deed, ito po ang ating rights, brethren in Christ. Ito po yung ating proof, ito po yung ating evidence. Kaya bakit tayo tatanggap ng mga bagay nating inaasahan? We have this title deed. Walang iba kundi ang ating pananampalataya. Yan po ang tangi nating katunayan na tatanggap tayo sa mga bagay na ipinangako ng Diyos sa ating buhay. And then fourth point, last point, faith is the security of the things we hope for. Pag sinasabing security, mga kapatid, ito po ay yung parabang sinasabi natin na parabang walang pagkakaiba rin po sa salitang assurance. Ito po mga kapatid ay parabang guarantee na tinatawag po natin. Pag sinabing security, guarantee mga kapatid, mayroon tayong garantiya sa mga bagay na ipinangako ng Diyos na tatanggapin po natin tulad ng biyaya at pagpapala dahil tayo po ay may pananampalataya sa Panginoon. Kaya if we talk about security, we talk about guarantee. And our faith guaranteed that the things we are hoping for ay 100% na ating pong tatanggapin. Dahil sabi ng Panginoon, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong sinasampalatayanan. Kaya if we believe na tayo ay magsasucceed, then mga kapatid, ito ay mangyayari sa buhay natin. If we believe that we will prosper, ito po ay mangyayari sa buhay natin. If we believe that we will be blessed, ito ay mangyayari sa buhay po natin. Kaya whatever we believe, brethren in Christ, this is our security, this is our guarantee that we will receive all the things that we are hoping for mula po sa ating Panginoon because again, faith is our security or guarantee that we will receive all those things. To sum up of our today's message, which entitled The Proof of Things We Do Not See, and our today's grace and promises that we tackled and we acronym the word ACTS, ACTS. First point, faith is the assurance of the things we hope for. Second point, faith is the confirmation of the things we hope for. Third point, faith is the title deed, testament, or agreement of the things we hope for. And fourth point, last point, faith is the security or guarantee of the things we hope for.
And these are the acronym of the word acts: assurance, confirmation, title deed, and security of all the things we are hoping for mula sa Panginoon. At iyan po ay dahil sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Salamat sa Panginoon dahil pinagkalooban niya po tayo ng pananampalataya. Tulad ng sinabi ko, the faith that we have is not really ours. The faith that we have is just given sa atin ng ating Panginoon. And then the faith that we have is the God kind of faith, brethren in Christ. And again, the faith that we have is our assurance, confirmation, title deed, and security for all the things that we are hoping for sa ating Panginoon na ating pong tatanggapin. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Panginoon, truly that you are the author and finisher of our faith. Thank you for giving us a God kind of faith, Lord, a great faith, because the moment we have a great faith, we will receive great things. And thank you, Lord, because the faith that you have given to us is our assurance, our confirmations, our title deed, testament, agreement, and our security or guarantee that we will receive all the things that we are hoping for from you. Salamat sa kabutihan at katapatan. Kaya po, patuloy po ninyo kami na pagpapala at patuloy po ninyo kami nabibiyayaan sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Salamat din po, O Diyos, sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. At salamat sa aming mga kapatid na may mga negosyo, bless their businesses. Sa aming mga kapatid na nagtatrabaho, bless their works. Sa aming mga kapatid na nag-aaral, bless their studies. Sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, ano man po ang ginagawa, bless every work of their hands. At salamat po sa napakagandang umaga na minsan pa inyong pinagkaloob sa amin. Dahil minsan pa namin tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. That's why throughout the day, sa buong maghapon, kami na naman po ay magiging prosperous, successful, victorious, favored, and blessed. Dahil ang nais mo sa amin ay maging pagpapala kami sa aming pamilya, iglesia, komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat din po sa lahat ng iyong mga anak, born again Kristiyano at mananampalataya, because truly that in your hands we are well secured, well protected, because we are covered with your precious blood and we are surrounded with your guardian angels and we are bearing your powerful name. Salamat sa aming bansang Pilipinas, dahil ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, hindi po bansang isinumpa. Itinataas po namin ang aming presidente, ang kanyang kabinete, mga senadors, governors, mayor, captains, councilors, at maging mga kagawad at tanod, lahat po ng government officials from national down to local, will lift them up all to you, that bless them all, O Lord, at na maglingkod sila na may katapatan ng puso, and of course, gampanan nila ang kanilang tungkulin ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. This all we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen.